Maalam na buhay, isang bagong araw na naman na puno ng mga karunungan ang ating pagsasaluhan dito sa DepEd TV. Ako si Teacher Wise, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 7, na magbibigay sa inyo ng mga words of wisdom para laging full of life at ikaw ay maging wise. Mga certified wise, ihanda nyo na ang inyong mga sarili at sama-sama nating lakbayin ang daan tungo sa paghubog ng ating pagpapakatao. Maalam na buhay, mga certified wise! Noong nakarang aralin ay nalaman natin na ang kalayaan ay isang katangian ng kilos loob na itinakda ng tao, kaya't nakabatay ang kilos ng isang tao rito. Ngunit sa kabila na ang tao ay may kalayaan, ito ay may limitasyon na itinakda ng likas na batas moral o 10 utos ng Diyos. Ang alituntunin na nagmumula rito ay kailangang sundin sapagkat ito ay nagbibigay hugis at direksyon sa kalayaan. Sa ating bagong aralin, higit na lalawak pa ang inyong kaalaman habang tinatalakay ang paksang Kalayaan, Pananagutan mula sa ating self-learning module, Module 6. Sa araling ito, inaasahan na, una, mahinuwa mo na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama. Ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. Pangalawa, mapahalagan mo ang kalayaan upang magamit mo lamang sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Pangatlo, maisagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang kanyang paggamit ng kalayaan. Mga certified wise, balikan natin ang ating nakaraang paksa sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating bagong aralin. Naalala mo ba ang gawain ito? Subukan nga nating muli. Ang kalayaan ay may limitasyong itinakda ng likas na batas moral o 10 utos ng Diyos na alituntuning kailangang sundin sapagkat ito ay nagbibigay hugis at patlang sa kalayaan. May dalawang uri ang kalayaan, ang panloob na kalayaan na nakasalalay sa patlang ng tao at panlabas na kalayaan na nagbibigay patlang upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos loob. Tinutukoy ng panloob na kalayaan ng kilos loob ang letrang A, kalayaang gumusto o freedom of exercise, kalayaang patlang o hindi magnais. Letrang B, kalayaang tumukoy o freedom of specification, kalayaan upang patlang kung alin ang nanaisin. Ang kalayaan ay ang karapatan mong gawin ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng iyong patlang. Ang tunay na patlang ay ang paggawa ng kabutihan. Narito ang mga sagot. Una, direksyon. Pangalawa, kilos loob. Pangatlo, kalayaan. Pang-apat, magnais. Panglima, tukuyin. Pang-anim, pagkatao. At pang-pito, kalayaan. Kumusta? Naging madali ba para sa iyo na alalahanin ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Sa tingin ko ay handa ka na sa ating bagong aralin, kaya't simulan na natin! Wow! Ang dami naman ngayong sale sa Shopee at ang daming magaganda! Ang ganda naman ang kulay nito at ang mura pa. Uso to ngayon kaso wala pa akong pera eh. Alam ko na. Add to cart ko muna.
Add to cart! Uy, ang ganda naman ng sandals na to. Parang bagay sa akin. Malapit ang kaarawan ko. Dapat maganda ang suot ko at komportable ang mga paa ko. Add to cart! Wow! Ang dami naman ito. Magkano ba to? Ang mura, 20 pesos lang. Sige, makabili nga ako ng iba't ibang kulay nito. Dadamihan kong order para tipid sa shipping fee. Add to cart! SP, anong oras na at magsaing ka na? Naku, tanghali na. Ano ba yung ginagawa mo sa cellphone mo at kanina ka pa nandyan? Wala lang po, Nay. May tinitingnan lang po. Ah, ganun ba? O sige, tulungan mo na ako sa mga gawaing bahay ah. Opo, saglit na lang po ito. Teka lang po ah. Naku po, paano to? Lagot ako kay nanay. Maalam na buhay mga certified wise? Ano ang masasabi mo sa iyong napanood? Nakita mo ba ang iyong sarili habang pinapanood mo si Anne? Sa ating paksa ngayon, aaralin natin muli ang kalayaan at ang ating pananagutan sa tuwing tayo ay gumagamit nito. Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Ang tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang kilos at pagpapasyang gagawin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay isang katangian ng kilos-loob na itinakda ng tao. Dito nakabatay ang kilos ng isang tao. Ito rin ay may limitasyong itinakda ng likas na batas moral o 10 utos ng Diyos na alituntuning kailangang sundin sapagkat ito ay nagbibigay hugis at direksyon sa kalayaan ayon sa paliwanag ni Sr. Felicidad C. Lipio. Mga certified wise, sigurado akong naalala niyo pa ang ating nakaraang aralin tungkol sa kalayaan. Ngunit paano mo malalaman kung naging mapanagutan ka sa paggamit ng iyong kalayaan? Narito ang ilang palatandaan ng mapanagutang paggamit ng kalayaan ayon kay Esteban 1990. Una, kung naisaalang-alang mo ang kabutihang pansarili o personal good at ang kabutihang panlahat o common good. Halimbawa, ginagamit mo ang kalayaan upang malampasan ang mga balakid sa pag-unlad ng ating pagkatao, ang maging malaya sa kamangmangan, kahirapan, katamaran, kasamaan ay ilan sa mga ito. Itinatalaga rin ang kalayaan para sa ikabubuti ng kapwa katulad ng pakikilahok sa mga proyektong pampamayanan o maging sa pagtatanggol sa mabubuting adhikain. Pangalawa, kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya. Ang bawat kilos o pagpapasya ay may katumbas na epekto, mabuti man ito o masama. Hindi lamang sapat na harapin ang kahihinatnan ng pasya o kilos, kundi ang gamitin ang kalayaan upang itama ang anumang pagkakamali. Pangatlo, kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalungat sa likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay ibinigay sa tao noong siya'y likhain. Nakasaad sa mga batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao. Ang mga batas na ito ang siyang batayan ng pagsasaalang-alang sa pagkilala ng kabutihang pansarili at kabutihang panlahat. Sa kahuli-hulihang bahagi ng ating pag-aaral, malinaw sa atin na ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng kabutihan. Nangangahulugan lamang na kahit na tayo ay malaya at likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama, makabubuti pa rin na manaig sa atin ang paggamit ng kalayaan tungo sa kabutihan
at hindi ang kasamaan. Sapagkat ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. Mga certified wise, naunawaan niyo ba ng mabuti ang ating aralin? Marahil, maraming pagkakataon sa inyong buhay na naging padalos-dalos kayo sa inyong mga ginagawang desisyon o aksyon. Ngunit palagi natin itong tandaan. Ang kalayaan ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang magamit sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya't makabubuti na palagi nating gamitin ito sa tama, sapagkat anuman ang bunga ng inyong ginawa ay pananagutan ninyo, hindi lamang sa inyong sarili, sa inyong kapwa, kundi pati na rin sa Diyos. Maging maingat kayong palagi sa paggamit nito, maging mapanuri at huwag baliwaliin ito. Sa bahaging ito, nais kong malaman kung mayroon kang natutuhan sa ating aralin. Narito na ang ating hashtag, Hugot Kaalaman. Alam kong wise ka, kaya kayang-kaya mo yan. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag tungkol sa kalayaan ay wasto at mali kung hindi. Unang bilang, ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Huwag kang magmadali, alalahanin mong mabuti ang ating aralin. Ang tamang sagot ay tama, sapagkat bilang nilalang ng Diyos na mayroong isip at konsensya, batid natin ang ating mga isinagawa o isinalita, kaya't ito ay ating pananagutan. Pangalawang bilang, kapag nagagawa ng tao ang lahat ng kanyang naisin, taglay niya ang kalayaan. Sa iyong palagay, tama ba o mali ang pahayag? Ang sagot ay mali. Dahil ang pagkakaroon ng kalayaan ay di nangangahulugan na maaari mo nang gawin ang anuman na iyong naisin, lalo na kung ito ay masama o mali. Pangatlong bilang, ang tao ay tunay na malaya sa kanyang pagpili o pagpapasya. Ano sa tingin mo ang sagot sa bilang na ito? Pag-isipan mo itong mabuti. Mahusay! Ang sagot ay tama! Dahil bilang tao, binigyan tayo ng isip at kilos loob ng Diyos, kaya tayo ay malayang nakapipili o nakapagpapasya. Pang-apat na bilang, may limitasyon ang kalayaan ng tao na itinakda ng likas na batas moral. Naaalala mo pa ba ito? Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Tumpak ang iyong kasagutan dahil ang likas na batas moral ang direksyon na gumagabay at limitasyon ng kalayaan ng isang tao. Panlimang bilang, ang konsensya ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito. Sa bilang na ito, nais kong pag-isipan mong mabuti ang pahayag. Ang sagot ay mali, sapagkat ang likas na batas moral ang nagbibigay hugis sa pagkamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito at hindi ang konsensya. Mga certified wise, marami ka bang tamang sagot na nakuha? Mahusay! Tunay na ikaw ay certified wise!
para sa karagdagang gawain, nais kong gumuhit ka ng poster na magpapahayag ng iyong natutuhan tungkol sa paksa ngayong araw na Kalayaan, Pananagutan. Inaasahan ko na maging malikhain ka sa paggawa nito. Paalala lamang, huwag mong kalimutang i-post ang iyong sagot sa ating Wisebook account. Narito ang ating hashtag, Hugot Kaalaman. Maging masuri sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong pagpapasya at kilos ay pag-isipan muna ng lubos, sapagkat ikay may pananagutan sa anumang kahihinatnan nito. Alam mga certified wise, nawa ang natutuhay. Sa buhay, gawin ang tama at mabuti. Mali at masama ay huwag mong gawin. Yan ang iyong isa-isip. Magpapakao'y lagi mo gawin. Alam buhay at paalam. Mga Certified Wise, nais mo bang panoorin muli ang episode na ito? Maaari ka na mag-like at mag-subscribe sa ating DepEd TV YouTube channel.